Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Cecilia, Virgin and Martyr. She is the patroness of all musicians. May takot pa ba tayo sa Diyos? Alam ko mga kapatid na marami sa atin ang pwedeng masabing na may takot pa tayo sa Diyos. O pwede rin nating masabi na habang pinagmamasdan natin ng mga trahedya, ang mga pinaggagawa ng kapwa-tao natin ngayon na karumal-dumal, pwede rin nating masabi, marami na sa atin ang wala ng takot sa Diyos, wala ng kinikilalang Diyos. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, tinuturuan tayo ano ba ang ibig sabihin ng may takot sa Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang isang mayamang tao ang nag-iwan ng kanyang ari-arian sa 10 at binigyan niya sila ng pantay-pantay na pinagkatiwalaan sila ng pantay-pantay na kayamanan na iniwan sa kanila upang gamitin nila. Subalit po nung bumalik yung mayamang tao upang kunin ang interes, ang tubo ng kanyang ipinagkatiwala, may isang lumapit sa kanya at sinabi, itinago niya ito sapagkat siya ay natatakot sa kanya, sapagkat hindi niya tinatanim kung ano ang kanyang inaani, o kaya naman ay kinukuha niya yung kanyang hindi pinaghirapan. Kaya itinago na lamang niya ito. Nagalit yung amo sa kanyang ginawa na pagtatago ng kanyang ipinagkatiwala. O in other words, hindi niya ginawa, hindi niya ginamit yung ipinagkatiwala sa kanya. Mga kapatid, hindi po ito yung tamang takot. Ang takot, kadalasan ay iiwasan natin. At ito yung alam nating takot. Yung mag-play safe na lang tayo. Yung unahin natin na maging safe tayo. At kung maaari, iwasan upang sa ganon ay hindi tayo mapahamak. Ngunit kakaiba po ang takot natin sa Diyos. Kapag po may takot tayo sa Diyos, ang ipinapaalala ng ating ebanghelyo ngayon, ang tunay na takot ay ang pagsunod sa kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Ipinapakita natin na mayroon tayong takot sa Diyos kapag po ginagawa natin ang ibinilin ng Diyos at ang biling ng Diyos sa atin ay gamitin natin kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin. Nagamitin natin kung ano ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na maging mabuti at makagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Ito po yung pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng takot sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng magkakapatid na Makabeyo. At dito na ipinakita nila na ang tunay na takot sa Diyos ay ang pagiging tapat maski kung ano man ang mangyari. Ang pagiging tapat maski sa harap ng kamatayan, na natili silang loyal o tapat sa kanilang relihiyon. Mga kapatid, sana ito yung tunay na takot sa Diyos. Ang takot natin ay kahit anong mangyari, susunod tayo sa Diyos. Kahit anong mangyari, kahit anong hirap ang pagdaan at harapin natin, mananatili tayong tapat sa Kanya. At nawa sa ating pagiging tapat, gamitin natin kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos upang tayo ay mapabuti
o maging mabuti at makagawa ng mabuti. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.